Hello beautiful soul! Welcome back to my channel. This is my channel from Japan, Kabayan Sagittarius. This reading is for you. Tingnan natin ang iyong August 22 to 29. Maraming salamat muna sa aking subscriber, new subscriber, cross-watcher. At sa mga bagong pasok dyan, welcome na welcome kayo sa bahay ni Ate Aimee. Sa mga nagpa-personal reading, marami pong salamat. Kung gusto mo na personal reading, at energy mo lang talaga gusto mo makuha natin, punta lang kayo dyan sa pinaka-YouTube ko o sa description below. Nandiyan po yung link ng aking FB. Yan. O ilalagay ko dyan sa screen yung aking FB. I-check nyo na lang din maigi para hindi kayo ma-scam. Kasi may nanggagaya kay ate. Uy! Mamaya ko na papakita sa inyo para exciting. Okay? Okay, Sagittarius. Meron kang 13, 14, 18, and 25 M4. Meron kang Cancer, Capricorn, Pisces. Connected ka sa kanila or magkaroon ka ng connection sa kanila. 13, 14, 18, 25, 4 yan. Baka connected sa yung mga number na yan or kung ano man yan. Or something happen when it comes dyan sa number na yan sa iba sa inyo. Okay. Sagittarius. Andito yung sitwasyon na may mga kasiyahan o may mga bagay ka na iniisip, no? O you feel, pwede rin na may mga bagay ka na iniisip na kinasisiya mo, may nakakausap ka na ikinasisiya mo, may mga nakapagpapasaya sa'yo, kumbaga kung sa aspeto ng buhay mo yan, no? Nandito rin yung point of desire, no? May mga bagay ka na dinidesire o inaasam-asam. Handun yung confident mo na makakamit mo yon or nahandun yung purpose mo or you know your purpose at nahandun yung main concern mo, nahandun sa iba sa inyo. Andito rin yung point na maaari may mga nagsisik kayo ng mga information or may mga iniisip kayo or may mga bagay kayo na gusto nyong magkaroon ng transformation. Pwedeng sa ibang ganon or pwede rin kasi na nagkakaroon ka ng communication with someone or magkakaroon ka ng communication with someone na yun yung magiging ikasisiya mo, pwedeng sa iba o mga bagong connection para naman sa iba. Baka may mga bago kayong makikilala sa iba sa inyo or may mga iniisip ka na sitwasyon na gusto mo mag-growth or gusto mo ma-achieve talaga. But still, there's a positivity happening to your life. May mga difficulties, hardship, situations sa buhay mo na magtatapos na. Kumbaga, there's a rainbow after the rain. Ano? There's a luck, growth, achievement, abundance, at may nakikita rin ako na higit pa sa hiling mo is darating. Nandito rin yung point of pagtulong. Maaring hihingi ka ng tulong, may taong hihingi na sa'yo ng tulong, kung ano man yan, in what way, ganyan. May pagtulong ako na nakikita. Positivity is coming. Andito rin yung sitwasyon, mag-ingat ka na lang sa mga tao na makakasalamuha mo or nakakausap mo or bago man yan o luma, but still, someone's wearing a mask. May tao na hindi pwede magkatiwalaan at may nagmamatsyag pa naman para sa iba. Andito rin yung point na may mga tao na very loyal pagdating sa'yo. There's an allies or may mga friendship or mga loyal person pagdating sa'yo. Pero hindi lahat kaya mag-ingat ka na lang kasi may mga tao dito na hindi magiging totoo sa'yo or hindi nagiging totoo sa'yo. May mga pangloloko, panglilinglang o lilinglang ka. May tao na makasarili or sarili lang din niya iniisip niya. Mayroong tao na suspecha, baka isa siya sa nagmamatsyag sa'yo or maaaring ikaw ito, di ba, nandun sa point na yon. There's a dealing situation no? Pwedeng magkakaroon ka ng dealing or communication sa taong malapit sa'yo. Pwedeng nandun sa point na yon or may mga kontrata ako nakikita, papers and documents coming or mga aayusin na papers and documents na parating o ginagawa mo or gagawin mo. Pwedeng nandun sa point na yon na handito rin yung point na merong dealing, it's more on dealing kasi yung nakikita ko dito sa iyo, no? Yan, may mga kontrata, dealing, promises actually, siguro may tao na magko-promise sa'yo, or ikaw magko-promise ka sa kanya, or pwedeng sa sarili mo, you promising something, pwedeng nandun sa point na yun. But still, may family din kasi ako nakikita sa'yo. Siguro, when it comes of promises or connection or communication, is magko-connect ang kapamilya, no, pwede na doon sa point na yun. Or sa iba sa inyo is either kapamilya din o yung mga tao naging loyal ka sa kanila, naging
naging close ka sa kanila, pero yung pala is lolokohin ka o niloloko ka. Pwedeng ganun. Sana hindi ikaw yung gumagawa nito, ha? Yun. And then also, yun nga, partnership also is coming. Sa nakikita ko dito, magkakaroon ng mga partnership. Marami ibig sabihin ng partnership, ha? Pwedeng sa trabaho, sa negosyo, connected ang pera, or connected ang pamilya. Pwede nga doon sa point na yun, ha? Nasa bahay ka lang ba? Maaring iba sa inyo, isa sa bahay lang din kayo. No? Maaring wala kang trabaho, or pwede rin kasi nasa bahay talaga yung trabaho mo, diba? Or kung ano may, baka naman holiday ka, resting time ka, nakabakasyon ka, pwedeng doon sa point na yon. Meron ako nakikita, there's a new member of the family coming. Hindi ko alam kung may dumating na or may parating pa lang. Pwede rin kung may mga alaga kayong aso o hayop o pusa, kung ano man yan, pwede yun is also connected becomes a new member of the family. Or pwede rin naman yung mga buntis, mabubuntis, or mga anak, pwede na doon sa point na yun, no? Or sa iba naman sa inyo is, pwede halimbawa, merong nakitira muna for a while pagdating sa inyo, di ba? O ikaw nakitira ka sa isang tao, ganyan. O baka mainampun ka, pwede na, o ano man yan, pusa, aso, or a person who's connected sa iyo, pwede na doon sa point na yun, no? Yun, ang nakikita ko rin dito is may tao na mapaglaro. Hindi ko alam in what way, pero may taong mapaglaro. Ako nakita. Mararamdaman mo naman yun, tsaka malalaman mo kung sino yun. Kung sino yung parang nilalaro ka lang niya o parang ginug-good times ka niya. Yun. Tapos may tao dito na parang nagpapaka-innocent. Alam mo yung point na, hindi ko ginawa yun, hindi, wala, hindi ako yun. Yung denying, parang may pagka-denying. Ganyan, may taong ganon. Yun. Basta there's a new beginning happen sa'yo. Yun nakikita ko sa'yo dito. Tingnan natin, maaari connect. Oh, di ba? Sa ate, secret pa. Ito na naman din ang ano. Baliktad pa ate. Ano ba yan? Oo nga eh. Uy, ganda na ano mo. Oh, good luck. Oh, ang ganda oh. Oh, sabi ko sa'yo, may changes na mangyayari sa'yo eh. Okay, connected ka sa mga number na ito or makakita ka ng mga repeating numbers. Ibig sabihin, your angel is trying to connect sa'yo dahil may gusto siyang sabihin na mensahe sa iyo. Okay, may ending of a cycle. Congrats! Kasi yung good luck na to is magaganap. May good luck na magaganap, may mga progress, may good karma, no? Ako nakikita sa dito. And handito rin yung point na yung iba sa inyo is I don't know why, siguro mas gagamitin mo yung charisma mo this time. Or mas magiging more on attractive ka this time. Or mas magiging more on, ano ka ngayon, blessed this time. Or magnetic this time, ano, para sa iba. Yun na, kasi may maraming changes na magaganap sa buhay mo this time eh. So nakita ko yan, mga parating na yan. And then also, is someone's watching over you. Tulad ng sabi ko kanina, di ba, may nagmamatsyag o may pagmamatsyag. Ikaw ito or siya. And then also is, para magkakaroon ka ng mga sistema or rules. Hindi ko alam in what way. Sa pera, sa relasyon, sa negosyo, sa trabaho, or may mga or pwede rin na magkakaroon ka ng pagbabago when it comes sa mga pananaw mo sa kinabukasan, di ba? Baka mas more ka magkakaroon ng strategy, pwedeng na doon sa point na yun para sa iba. And then also, there's a new direction happening to your life or may tatahakin kayo na direksyon. Sa iba is, ibig sabihin nun, is pagtatapos yon. May good luck ka nga eh, di ba? Sabi dito, be sure that everything will fall to a piece. Alam mo yung parang puzzle na unti-unting nabubuo na at nakukumpleto na ang sitwasyon. At yung luck na yon, yung good luck na yon is ibubuo sa iyo ni universe. O diba? We have the 2, 3, 2, 3 equivalent of the completion. It is a step 1, 2, 3, 4. Ibig sabihin, kung nasa number 2 ka na, nasa number 3 and number 4, yes, malapit na. Konting kembot na lang yung iba sa inyo, no? Or sa iba sa inyo is you're going toward to a luck situation sa iba sa inyo. And good fortune, no, also, this a 2, 4, 6. Oh, there's a good fortune, there's a good luck. Ang ganda naman ng card mo. Ingitera, ate. O, sige na. Bakit ba? Dream will come true soon. Congrats! Your dream will come true soon. Congrats, ha. Also, with the 4, oh. Blessing in disguise. Alam niyo ba yung blessing in disguise? Blessing in disguise is ito yung situation na out of nowhere, bigla mong malulutas yung problema mo. Out of nowhere, magsasuccess ka. Ganyan. O kaya halimbawa, hindi lang ganun na, halimbawa, is naghihintay ka ng bus, tapos hindi ka na,
or any sasakyan. Naghihintay ka tapos hindi ka nakasakay. Di ba? Sabi mo, malilate ka na. Ay, hindi. It's a blessing in disguise dahil maaaring yung bus na yon is mas malilate siya sa sasakyan mo ngayon o matatraffic or yung sasaka mo sana na bus na yon is pwede ikaw is doon ma-hold up. Ibig sabihin, inilayo ka o iniwas ka ni universe ng angel guide mo para sa sakuna. O, di mga ganon. Kaya wag niyo iisipin na it's a bad omen o bad situation o malas ka, hindi. Kasi it's a good luck. Ibig sabihin yung si universe siya kasi yung angels mo, nagpa-process as palaging nasa tabi mo kasi iniiwas ka nila sa pwedeng ika-harm mo. Yun nga lang, kung mag-i-ignore ka, is your choice, di ba? Nandun yung point na yun. Blessing in disguise, halimbawa, is parang tulad ko, naikwento ko na ata sa inyo, hindi ko alam kung sa zodiac sign na to. Yung nagpunta kami ng Disneyland ng mga kapatid ko, nung time na yun, kasi hindi naman pwede siyang i-cancel eh, kasi nabayaran na siya. Nung time na yun, as in bumabagyo talaga, as in sobrang bumabagyo. Eh, dahil sa bumabagyo siya, ang lakas ng ulan, di ginawa namin nun. Alas 12 na kami nakarating doon. Pero umuulan pa rin. Alam mo, yung ulan na yun, kasi sa Disneyland, pagka pumipila ka, 2, 3, 4 hours, pipila ka talaga doon bago ka makasakay. Pero in that time, alam mo ba na ang pinakamatagal lang namin na pila is 10 minutes. O diba, san ka? Yung ulan na yun, hindi siya malas para sa amin. It's a blessing in disguise. Kasi buruin mo, 12 o'clock, 12 o'clock PM ha, buruin mo, walang tao na makakaride ng 10 ride. Kasi almost, pag nag-umpisa ka ng 9 o'clock hanggang katapusan, hindi ka makakasakay ng 10 ride. Wala kang magagawa ng 10 activity doon. Siguro pinaka ano na siguro yung 7, 6, ganyan. Kasi ang haba talaga ng pila. Gano, kaya grabe talaga. It's a blessing in disguise yung ulan na yon. Sobra talaga. O kaya may nakilala kang tao, naging blessing in disguise sa'yo. Mga ganon, dahil sa blessing in disguise. Inaano ko lang para mas maintindihan. Okay, obstacle, hardships, strengths, building character, experience. There might be some difficulties ahead, but you will push through. O, di ba? Sabi ko sa iyo kasi 4, 4, 4, 4, 8, 8 yan. O, abundance yan, di ba? You got this. If you have been struggling or feeling lost, the wind of change will blow in your favor. If you've been suffering or feeling lost, something may fall apart, but you're building the framework for something much better. Hang in there. Oy! Merong mangyayari sa buhay mo na nagre-rebuilding ka or magkakaroon ka ng restructure or building situation na magsasucess ka. Merong ganong sitwasyon. Kaya nandito yung point talaga na there's a rainbow after the rain talaga siya. Ano, sa nakikita ko dito. Congrats kasi it's a good fortune, a good luck, and the blessing in disguise is coming. Hindi ko alam kung ano to paling. Kaya na lang. Anak, tingnan natin ang energy mo. O, yung ganda ng card mo. Your energy. Okay, when it comes sa iyo, we have the 9 of Cups, so. Okay, pagdating sa iyong energy, sa nakikita ko sa'yo dito is masaya yung energy mo, as in masaya ka. Alam mo yung point na parang, "Hay, salamat." Alam mo yung point na yun? Yan, gano'n. Makakaramdam ka ng gano'n. Yan. Parang you are going toward sa calmness ng situation. Kumbaga, meron ka mga pangarap talaga o inaasam o reward na masasatisfy ka. Energy mo ngayon, happy ka. Happy yung iba sa inyo, maaaring may hinihintay rin kayo. Yun nga lang, siguro may mga bagay ka lang din na siguro na iniisip. Ganyan, may mga bagay na nakapag-iisip sa'yo, maaaring may mga iniisip ka na sana ganito, sana ganon, or mga achievement, or hinihiling sa taas, mga iniisip mo. Or pwedeng sa iba sa inyo is makakaramdam daw kayo ng pagod. Pwedeng na doon siguro sa trabaho nyo to, or sa mga bagay na ginagawa mo, pwedeng na doon sa point na yun, or pwedeng sa mga tao na makakausap mo, no? Sa iba sa inyo. And then also is may mga fulfillment of dreaming ako nakikita. But still, napaka-very responsible mo. Handa rin yung excitement. Hindi ko alam in what way. Siguro, may mga mararamdam ka lang din na excitement or maybe you're doing something na ikakagustuhin mo talaga.
Maaaring iba sa inyo is you're jumping to your passion. Yung talagang gusto mo. Ganyan. May mga new beginning coming sa'yo, no? Yun ang nakikita kong iba sa inyo. Iba sa inyo is magkakaroon o nagkakaroon ng mga pagpaplano, mga new plan, or mga bagong pananaw sa kinabukasan, or maybe yung thinking about strategy, or iba yung iba talaga nabubulol si ate, may hinihintay kayo. No? Yun. Mas nagiging ka ngayon no? Mas nagiging more on wiser and stronger kayo this time. Tingnan natin parating sa'yo. Parating kay Sagittarius. Abangan natin ito, baka hindi na. Ay, ano ba yan? Ano ba yan ate? Okay, parating sa iyo. Hangman uli, oh. Uy. Okay. Parating sa iyo, may mga ikakagulat, ikakasyak, o ikabibigla ka daw na sitwasyon. Yun ang sabi. Pwede magagaling ito sa isang mas bata sa iyo or hindi nagkakalayo naman para sa iba. Sa iba naman sa inyo is maybe ito is magagaling sa text message, communication, or a news. Pwedeng sa iba sa inyo is magaganap o mangyari ito within the 9, 10, 11 days or 12 days. Or hours. Pwedeng hours or minutes. Pwedeng nato sa point na yun. Parating din sa iyo is merong wait. May unexpected of what? May mga unexpected, a blow of emotion happen ako na nakikita sa iyo na maggaling ganun din parang either communication, news, or basta text message, something kung ano man yan, text or chat. Pareho lang naman yung text message tsaka chat, Maaaring ito is isang bata sa iyo. Pwedeng may inis ka sa kanya. Pwedeng hindi kayo magkakasundo sa pag-uusap. Pwedeng matigas ang ulo niya. Pwedeng conflict, malaki o maliit. Disappointment. Pwedeng madidepress ka sa kanya. Pwedeng ganun. Or kung ano man yan, kung ano man mga sitwasyon na yan, na unexpected. Within the 3 days, 3 weeks, or 3 months, October, November, something para sa iba, or kung weeks yan, bilangin mo na lang, there's a blessing happen. May mga kasiyahan akong nakikita sa iyo para sa iba. Sa iba naman, abundance. Sa iba naman is creativity, or may mga bagong opportunities or idea sa iba. Sa iba, development ito no? Magkakaroon ka ng development. Meron kang tatahakin. Meron kang tatahakin na bagong path sa buhay mo. Pwedeng matagal na ito na hinintay mo, pero ngayon is mangyayari siya. Yun ang sabi dito. Pwedeng nangyari na noon, ang mangyayari muli ngayon, or sa iba naman sa inyo pero stagnant pa kasi nakikita ko Stagnant pa siya, but still, sa mga stagnant yan, magsasucess naman daw yun. Yung tatahakin mo na yun, yung gusto mong itry or mangyayaring bago in life, yun. Yun, may sitwasyon na parang, alam mo yung point na merong sitwasyon na makakalaya ka dun Parang makakalabas ka dun. May ganun. Andito rin yung point, may mga happy gathering, pwede rin may mga joy, collaboration, creativity, or may mga tao or ikaw sa kanila or siya sa iyo na magbibigay ng love and support. Meron din ako nakikita na magchi-chill-chill, siguro a friend, family, or kung sino man mga nasa paligid mo yan. Maaring kakain kayo sa labas, or sa loob, kahit sa bahay lang, ganyan. May mga magchi-chill-chill, kain, inom, coffee break, mga ganyan. Yun ang nakikita ko dito.
And then also is may tension, may dalawang sitwasyon. Merong dalawang sitwasyon sa buhay mo na hindi pa natatapos. Na hanggang ngayon is nakakapit ka pa doon, or hanggang ngayon is hindi pa natatapos totally, o hindi pa na-let go, o hindi pa magsasucess na magsasucess naman siya. No, sa nakita ko, so you give your effort naman dito. Pero, ano yun, basta dalawa siya, dalawang sitwasyon. As in, dalawang sitwasyon. May dalawang sitwasyon ka na i-work it out, or ibibigay mo talaga yung hard work at effort mo doon na magsasuccession. Pero yung iba sa inyo, may konting blockage siya. Hindi ko alam, may pain. May pain kasi ako na nakikita. Hindi ko alam bakit kung may pain. Pero, syempre, kaysa mangyari yung pain na yon is actionan nyo siya, advance, no? Para hindi talaga mangyari yung konting pagkakamali or messy situation na doon sa point na yun. Bigyan mo talaga yung hardship mo doon sa situation. Kung yung mga dapat na i-develop, mga dapat na gawin, actionan, kumpunahin, ayusin, gawin mo. Mag-focus ka and commit ka dun sa sitwasyon to develop yung bagay na yun para hindi mag-mess talaga at the end, no? Yun yung sinasabi dito. Well, choice mo pa rin naman ito sa nakita ko ito. Yon. Ingat na lang din kayo sa sa may pag-aaway, may mga may hindi pagkakaintindihan akong nakikita na magko-connect sa pera. Trabaho, pera, negosyo man yan, o kung ano man yan. Basta connected ng pera. Ano ba yung mga connected ng pera? Trabaho, business, o yung halimbawa yung mga bahay, lupa, o kaya is basta may connected ang pera. Ganyan. Baka magkaroon ka ng issue, mga ganyan. O may mga issue pa talaga na hindi tapos Tingnan natin ang dapat iwasan. Okay, dapat mong iwasan. Lalaki. Ay maaring dalawa to, no? Lalaki man to o babae, o dalawang lalaki o dalawang babae. Ganyan. Okay, syempre iwasan mo yung mga taong gagamitin ka lang. Yan. Iwasan mo yung masyado kang maniwala o mapaniwala ka nila. Basta mag-trust ka lang sa intuition mo. Ganyan. At hindi ka naman maloloko pag ganon. And iwasan mo yung panggagamit o manggamit o gagamitin ka. Yung mga tao na hindi ka magiging same page, iwas ka na lang doon. And then also, iwasan mo na ma-stuck ka when it comes to a sadness, ganyan. Kung may mga bagay na hindi pa nangyayari ngayon, okay lang yun. Siguro, may situation talaga na pinaprogress talaga sa universe para ibigay sa iyo yung better, di ba? Nandun lang yun sa point. Kaya don't be stuck or huwag kang ma-stagnant or huwag kang malungkot kasi hindi ko nakamit ito, nahihirapan ako, hindi pa nangyari, no. Kasi yun, nagpa-progress o pinaprocess yun ni universe kasi mas gusto niya yung better. Hindi best, yung better para sa iyo. Ganun yun, ha? And then also, is iwasan mo yung mas over kang maglabas ng pera dan sa pumapasok. Basta balance lang din sa nakikita ko dito. Siyempre, kung may mga trust issue na talaga, medyo iwas ka na lang din sa kanila, no? Yan. Yung hindi pagkakaisa, yan. Siguro, peace, love and peace, nandun sa point na yon. And then also, yung ikaka-stress mo, iwas ka. Yan. Umiwas ka sa kanila, o kung may mga bagay na hindi kayo magkasundo, siguro iwas ka na lang din. Yun ang sinasabi dito. Iwas ka sa mga taong dishonest, makasarili at sakim, iwas ka dyan sa mga tao na ang nasa utak lang nila pera, 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 pera. Well, alam ko naman na kailangan natin ng pera, pero iba kasi yung pagiging sakim, 'di ba? Iba yun Iba yung pagiging sakim talaga. Magkaiba yung needs ng pera na sakim na halos lahat gusto na nila. Tsaka yung mga mamagaling. Ganyan.
Well, sana hindi ko yun. Basta always try to make it balance. Aksyonan yung mga dapat aksyonan, itama yung mga dapat itama. Yan sabi. Ay, ba't ito? Tingnan natin. Love, kapatid, anak, magulang, karelasyon, kaibigan, pamilya. Sagittarius energy reading, vice versa. Okay. Kung single ka, yes, meron. Meron ako LDR kayo? Meron ako nakikita sa'yo. Makita mo yung effort at hard work nito tao na to. Kaso, hindi ko alam, biglang magbabago, as in magbabago. Baka yun yung ikalulungkot mo o madidisappoint ka doon. Nako, ito yung technique to ha. Di ba minsan yung mga may technique. Halimbawa, magpupursige sila, tapos syempre, isipin nila, tagal naman akong sagutin na to, tapos bigla silang mawawala. Tapos, syempre, dahil nagustuhan mo na siya, sasagutin mo na kaagad siya, di ba? Mga gano'n ko, ingat ka. Pinag-iingat eh, no? Choice mo pa rin niya, bahala ka sa buhay mo. Okay, kung kayo naman is yes, nagkaroon ng paghihiwalay. Kasi itong relationship na to, naging disloyal talaga yung tao, no? Naging disloyal yung tao, sobrang nasinungaling, nag-betray, as in, nag-betray talaga siya. No, nagkaroon ng pagtataksil. Sobrang lungkot, nagkaroon ng emotional o lungkot in this situation. Handun yung point na maaaring isa sa inyo is naghihintay pa rin or sa iba sa inyo talagang hinabaan mo yung pasensya mo pagdating dito sa sitwasyon. Hindi ko alam kung ikaw ito or siya. Ang nakikita ko kasi dito is nagkakaroon ng pagsisisi. No? Nagkakaroon ng pag-isolate at pagsisisi. Ang sinasabi dito. Kumbaga, sa mga nagkahiwalay is nababalik tanaw o tumatanaw pa rin siya sa nakaraan. O napabalik tanaw siya sa nakaraan. Ay, yun ang nakikita ko dito. And then also is, dumating kasi yung point na isa sa inyo talaga sobrang napagod. Parang alam mo yung point na napagod na siya to give you love and support, ganyan. Kaya nagkaroon na rin talaga ng hiwalayan. Yun ang nakikita ko dito. Okay, sa mga in a third party relation, oo, meron. Merong third party, kumbaga nandun yung point na you feeling struggle, problem, burden sa iba sa inyo, yun. Pero nagpapasensya ka na lang din sa iba dito kasi siguro nanghihinayang ka, no? Maaring nanghihinayang ka na humiwalay sa kanya. Pero ikaw lang, nasa iyo naman yan. Alam ko naman na napapagod ka na rin, di ba? Yun. Kasi yung isa sa inyo, alam mo yung point na if you want me, you need to follow me. Parang nandun sa point, ano ka aso? Ano ka pusa? Yun. Well, choice mo yan, di ba? O baka naman ikaw yung gumagawa ng third party o ikaw alam mo na third party ka, well, choice mo pa rin yan. Oo, di ba? Well, kung ano man ang position nyo, anak, ninaayos ni mami tapos ginugulo mo, baluga. Yun, choice mo yan. Kung wala naman kayong third party relationship, sa mga walang third party relationship, yung isa sa inyo is meron both kayo, parang pareho kayo, napaka-bearing, caring, nandun yung love and tender and gentle ng situation, hindi pag-aaruga talaga na situation. Handun yung point na ma-illusion lang din talaga yung isa, napaka-very responsible, handun yung strong connection, and then handun yung patient ng isa sa inyo. There's a love. Yun nga lang, meron lang ako nakikita na parang may lungkot lang. Hindi ko alam. Siguro may pagdadaanan kayong lungkot o pwede may pagdaanan kayong disappointment, no? Dito sa inyong relasyon. Basta handun yung suporta ng bawat isa or ikaw sa kanya o siya sa iyo. Yun nakikita ko dito. May mga konti lang, siguro, natural kasi sa relationship yun may mga frustration na pagdadaanan. Natural naman yun sa nakita ko to. Pero ang mangyayari naman sa iyo, kahit magkaroon ka ng frustration or hardship situation, nakasubaybay sa iyo si universe. Yun ang sabi dito. Tapos, matatapos at matatapos daw siya. Nalalakpasan, kumbaga. Ano ba yan?
Yun ang sabi ito. Yun, but still, congratulations, ano, ako nakikita sa inyo. You will become a center of attention, ano, Sagittarius, hindi ko alam why. Siguro parang ang dami kasing tao ako nakita. Yun, pwedeng pag-uusapan ka, or pwedeng chismis pala yun ate, no? Ewan ko, basta parang magiging sentro ka ng attention eh. Pag-uusapan ka naman talaga. Yan. Is kasama na doon yung chismis, syempre. Kaya nga minsan may pag-uusap din, di ba? Yan. You will become a center of attention or may maraming tao ka kung nakita, hindi ko alam why. Basta, either yung trabaho mo ganun or darating ka sa point na may mga maraming taong nasa paligid mo or makikisalamuha ka o may pupuntahan ka, pwede nga doon sa point eh. Or kung ano man yung estado mo ngayon, pwede nga doon sa point. Basta yan, doon yung victory and success ano na magaganap sa buhay mo. Congrats kung saang aspeto ng buhay mo yan. Tingnan natin, your money, trabaho, may achievement ka nga eh. Ay, may papasok kayong pera. Yung iba sa inyo, may luck kayo ha. Magtaya kayo. Hindi ko alam kung saan. Pwedeng sa negosyo yan. Pwedeng sa pera yung luck nyo. Basta there's an achievement and luck. Ako nakikita sa iyo. Sa iba sa inyo, baka manalo kayo. Congrats. Malaki man o maliit yung panalo nyo, congrats. Okay, when it comes sa mga walang trabaho, dyan, wag daw kayo mawawalan ng pag-asa. Kumbaga, planuhin mo talagang maigi. No? Yan, planuhin mo maigi, pag-isipan mo maigi. Yun ang sabi dito. Kumbaga, mag-action ka. Wag kang masyadong, ay, hindi ako natanggap, baka hindi na naman ako matanggap sa next. O kaya, kung hindi ka naman nag-a-apply talaga, ako naman. Ano hinihintay mo? Bumaksak yung blessing ni universe sa'yo. Baka maputi na book mo, hindi pa bumabaksak. Siyempre, it's depend pa rin niya sa action niyo. Ano ba kayo? Diba? Kung may mga trabaho naman kayo, syempre, nandun yung point na hindi talaga nagkakaunawaan. Yeah, may mga tao na may mga away, may mga taong ayaw-ayaw sa'yo, mga tao na hindi concerned sa'yo, ganyan. Well, natural kasi yan no? Tanggapin mo na may mga tao na hindi mapakali or medyo nabe-burnout ka ata o mabe-burnout ka or mga tao na magiging bastos or magiging hindi maganda yung pananalita pagdating sa'yo, pwedeng nahado sa well, okay lang yun. Hayaan mo sila. Ganun talaga. Diba? Kumbaga, hindi sila nakakapag-focus sa kanila, napofocus sila sa iyo. Ibig sabihin, sikat ka. O, ganun yun. Okay, sa pera mo, alam mo, ako sa'yo, planuhin mo yung pera mo. As in, planuhin mo. Kasi tumatapon yung pera mo. As in. Planuhin mo at mag-ingat ka pagdating sa pera. Hindi ko alam kung ano ginagawa mo this time, but still, yung pera mo tumatapon. Either labis ka rin naman talagang gumasto siguro, di ba? O kaya naman is marami kang pinagkagastusan talaga. Pwedeng nando sa point na yun. Pero kung hindi man, mag-ingat ka kasi darating yung time talaga na tumatapon. Kasi patapon yung pera mo eh. Tumatapon siya. Well, choice mo pa rin niya kasi pera mo naman yan, di ba? Be careful na lang din, no? May paglabas talaga ng pera. Kasi may lungkot ako nakikita. Baka naman labis-labis ka rin kasi, di ba? Control and balance lang. May tao na naiinis na yayamot. Meron daw situation na parang hindi either this is a delay or may mga sana hindi mag-shatter yung dreams mo, no? But baka delay lang din yun sa iba. Baka hindi pa sa ngayon. Wait a minute. Tulad na sabi ko, di ba, may progressing. O may mga bagay na it's for better, mga ganon. No? Basta ingat kayo sa pera nyo, ha? Kung ano man yung gagawin nyo, kung may mga social media or internet o nagli-link-link ka dyan, o kaya order ka ng order, ingat ka. Well, pera mo yan, bala ako. Arigato namaste, God bless.